Saan? May usap ba laging naog ni Purno? Pero oh. Balik kalindog na siya kabuan. Ilang nur? Magdala pagdagan mo to. Buka trasakyanan. Magdala ang takang rider. Rider yung gidala, dilit motor. Gambay ang rider. Dapat na rider no? Dala pag lima ka rider. Di ba rider no? Saka motor sa motor pati loya. Engineer, Lopez, Expert Pro. Okay, nausa mga kake. Ha? Masig na hubog ka ha? Gago dugay ka ba? Naulihan na kake? Naulihan na ka? Liwa gini ni Mama ni. Hubog ka ba to ni Ake? Pag-inom tamba ba? Uy! Tino! Anga oy! Anga gyud Tino oy! Hi guys, what's up mananap? Welcome to the BM111 show. Nandito tayo ngayon sa South Upi, Maguindanao para sa isang flat track race. Alam niyo po ba, ang flat track race sa Mindanao ay napakasikat since 1980s pa hanggang 1990s. Ang daming matutulin na Mindanao riders na talagang nag-excel sa flat track racing, katulad ng mga rider from Panabo, sila Uka Imya, sila Jesse Pineda. Napakadami po na malalakas ng flat track rider na talagang specialist ng flat track dito. Kapag dumadating dito sa Mindanao dati, ang mga Luzon riders, which is the national riders, yun ang tawag nila sa mga Luzon riders dati, ang mga national riders, talagang mapapalaban sila sa flat track kasi ang matutulin ang mga Mindanao boys. Ayan, tignan natin. Nakaangat na yung starting gate for the Pro Open first heat. Ayan, si Uncle Nitoy. Shout out to Uncle Nitoy. Siya ang may hawak ng payong natin dito. O nga pala, ang riders na kalaban natin dito, Amboya Percon, Jesse Pineda, Maclean Aguilar, yan, Michelin Rivera, Rai Rai Bite It. Ito, pole shot by Glenn Aguilar. Magaling pa rin talaga mag-start si Glenn hanggang ngayon. Napakatulin pa rin. And yan, also, Glenn Aguilar is a flat track specialist. Napakatulin yan sa flat track. Naglaban kami ni Glenn Aguilar sa flat track racing dati sa World Trade Center sa Manila, sa Inside Racing Flat Track Series. Talagang bakbakan kami dalawa doon. Medyo maliit lang yung flat track racing sa Luzon. What I mean about maliit is maliit yung racetrack nila, hindi katulad sa Mindanao na talagang full size oval or mas malaki pa. Talagang pinasadya yung flat track namin dito na maging malaki at matulin. Ayan, we are now leading the race. I wanna give a shout out to Aero Philippines and Sec Moto Supply for my awesome helmet. Napakakapit ng racetrack ngayon dito sa Maguindanao kasi umulan kagabi, and then konting ambon-ambon lang ngayon dito sa umaga, kaya talagang makapit at maganda yung traction. Nga pala, magsha-shoutout din ako sa lahat ng mga sponsor ko: Yamaha Motor Philippines, Ineos Motor Oil, Kobe Motocare, Primax Tires, and Pro Motorsports Philippines, CD Philippines, 7MX, and Team Bato, Team Marop din. And also, I would like to give a shout out to all the fans na nandito ngayon. Tingnan nyo, napakadaming tao na. Basta Mindanao, kahit na umulan ka pa dyan, kahit na uminit ng sobrang init, manunood pa rin yung mga tao dyan. Yan yung kadami ang mga fans ng motorsports, motocross race dito sa Mindanao, lalo na itong Maguindanao. Kaya bilib ako sa mga tao dito, talagang solid na supporters ng motorsports na motocross. Gusto ko po lang bigyan ng shoutout yung mga hindi ko nabanggit na sponsors kanina: MX Tech Suspensions, Pro Motorsports Philippines, Sec Moto Supply, Aero Philippines, Dobsons,
7MX Philippines, Service Philippines, CD Philippines, Kobe Motocare, Primax Tires, ayan, last lap na tayo, FJ Moto Enduro, Project D Auto Innovation, Motofocus, Hiki Design, Octoworks, BM111 Sprockets, Milas Clothing, GTEC, Decisions Philippines, Colombia, Trail Rider Philippines, and that's the checkered flag for today. We got the win. I would like to also give a shout out to our mayor for inviting me here. Talagang solid po, maraming salamat. Yamaha Motor Philippines, Ram Racing, Ineos, maraming salamat sa inyo. And salamat nga pala sa Jupiter Electric for supporting me as always. Ayan, dito na tayo sa tent. Wala kayo, ulahi kayo ka nagkambya. Neutral? Naka-neutral? Nagana akong gikambya balik. Buha nga atoy. Pagkambyan ako og segunda, naigo sa akong tiil ba na neutral. May gani nakitaan ba na feel na ko ba nga di man mo adagan? Di man mo abante? Kula naka neutral. Kambyan ako balik. Medyo madulas na yung harapan. Tapos yung berm medyo mabagal yung berm kaya buti nag-change lane ako agad. Kasi ang mahirap kapag nauuna ka, hindi mo makikita yung mga daanan na mas matulin. Kaya ang mas magandang posisyon talaga palagi is yung nakasunod ka para makita mo, makompare mo yung daan mo at saka yung daan yung nauuna. Yun yung crucial sa sport ng motocross. Kailangan mong sa instinct mo na feeling mo mas mabagal yung linya mo, hanap ka ng mas mabilis. Ganun yun. Ayos.